Batay sa mga aplikasyon isinumite at sa mga indikasyon ng mga labor inspector, ang tala ng MLPS, unang pamamahagi ng Ministry of Labor and Social Policies ng mga kota na hinulaan ng 2024 Flow Decree upang matiyak ang pag-i-issue ng mga work permit para sa mga aplikasyon na isinumite sa mga one-stop shop para sa imigrasyon. Sa partikular, ang isang tala mula sa General Director of Immigration and Integration Policies noong April ay nag-uugnay sa 25,000 hindi malinaw na mga kota na nakalaan para sa mga manggagawa mula sa mga bansang lumagda na sa mga kasunduan sa kooperasyon o pag-unawa sa migration sa mga pumapasok para sa hindi napapanahong subordinate na trabaho. Ipinamahagi din sa antas ng probinsya ang 4,000 kota na nakalaan para sa may mga trabahong manggagawa mula sa Tunisia, 6,000 kota na nakalaan para sa mga manggagawa mula sa India, at 9,500 kota na nakalaan para sa sektor ng pamilya at panlipunang pangangalaga sa kalusugan, anuman ang kanilang bansang pinagmulan. Na may parehong tala, higit sa 4,000 kota ang pinamahagi din sa antas ng probinsya para sa konbersyon ng mga permit sa paninirahan ng mga manggagawa na naroroon na sa Italia sa karamihan ng mga kaso mula sa panapanahong subordinate na trabaho hanggang sa hindi panapanahong subordinate na trabaho. Gayon din ang mga kota na inilaan para sa mga entry para sa mga dahilan ng panapanahong trabaho at sa partikular. 23,000 kota para sa mga kahilingan para sa panapanahong trabaho sa sektor ng agrikultura at turismo, hotel, 30,000 kota na nakalaan para sa mga kahilingan para sa panapanahong trabaho sa sektor ng agrikultura na nagmumula sa profesional na organisasyon ng employer at 5,700 kota na nakalaan para sa mga kahilingan para sa panapanahong trabaho sa sektor ng turismo na nagmumula sa profesional mga organisasyon ng mga employer. Ang natitirang mga kota na hindi na ipamahagi sa antas ng teritoryo ay nananatili sa ministro na magtatalaga sa kanila ng kasunod na tala batay sa mga partikular na kahilingan natanggap sa mga one-stop shop para sa immigration. So ang ibig sabihin po niyan, yung kota na hinahanap nila noong 2023 ay naabot na nila, nakuha na nila. Meron nga lamang mga ilang probinsya na hindi pa na ipapamahagi yung mga nula osta. Kaya siguro marami pa tayong mga kababayan na nag-aabang na makatanggap din ng email galing sa Ministerio del Interno o Ministerio del Laboro. Ang pamamahagi po kasi ng nula osta ay depende po yan sa gobyerno kung alin yung parang mas napipisil nilang unahin muna. Halimbawa po, Milano muna, sunod ay Roma, sunod Bologna. Hindi po kasi yan sabay-sabay. Depende po yan sa gobyerno kung alin yung napipisil nilang bigyan muna ng nula osta. Kaya doon sa mga kababayan natin na naghihintay na kanilang nula osta, ipanalangin na lamang po natin na doon sa mga natitirang hindi pa na ipapamahagi ay naroon ang inyong nula osta. No? Huwag kayong mawalan kagad ng pag-asa kasi meron pang naiiwan na hawak ng Ministerio de Laboro. At yan nga ay pamamahagi pa. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa.